Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isa na namang nakakakilabot na kwento? Sa video na ito malalaman natin ang misteryo ng espasyo sa itaas ng aparador, isang kwento ng isang estudyanteng nakulong sa isang kakaibang dimensyon. Habang iniimbestigahan ni Makmak ang kakaibang presensya sa kanyang dormitoryo, isang anino ang bumalot sa kanya at dinala siya sa isang walang hanggang kadiliman. Paano kaya siya makakabalik sa kanyang dating buhay? At sino ang susunod na biktima ng nilalang sa espasyo? Huwag kayong bibitaw at samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Salamat po sa inyong oras at atensyon. Ako po si Makmak at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan ko noong ako'y nag-aaral pa sa kolehiyo. Nakatira kami sa isang maliit na bayan sa probinsya at napadpad ako sa Maynila para mag-aral. Noong una, excited ako sa buhay dormitoryo, pero hindi ko inasahan ang mga mangyayari sa akin doon. Ang mga kasama ko sa dorm ay naging mga kaibigan ko rin, tulad ni Jomar na lagi kong kasama sa mga kalokohan. Pero sa kabila ng saya, may mga bagay na hindi ko inaasahan na magpapabago sa pananaw ko sa buhay. Sa unang araw ko sa dormitoryo, ramdam ko agad ang kakaibang aura ng maliit na kwarto. Sa gitna ng mga lumang kasangkapan, ang aparador na may espasyo sa itaas ay tila may sariling buhay. Ang mga pader ay may mga lumang kalendaryo at poster ng mga sikat na banda, habang ang sahig ay may mga bakas ng dating mga residente. Isang araw, nagmamadali akong itago ang mga maruruming pinggan sa ibabaw ng aparador dahil sa biglaang inspeksyon ni Mrs. Cecilia. Habang inaabot ko ang espasyo, parang may malamig na hangin na dumampi sa aking kamay. Makmak, bilisan mo, paparating na si Mrs. Cecilia, sigaw ng aking kaibigan na si Jomar mula sa labas ng pintuan. Oh, sandali lang, sagot ko habang pinipilit kong itago ang mga pinggan. Habang nagmamadali ako, napansin kong parang may aninong gumalaw sa gilid ng aking mata. Napatigil ako sandali, pero binaliwala ko na lang dahil sa takot na mahuli ni Miss Cecilia. Pagkatapos ng inspeksyon, bumalik ako sa kwarto at nakita kong basag na at malinis ang mga pinggan sa sahig. Ang mga piraso ng basag na pinggan ay parang maingat na inayos na nagdulot sa akin ng matinding takot at pag-aalala. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari. Sa mga sumunod na araw, hindi ako mapakali. Ang espasyo sa itaas ng aparador ay tila may lihim na nais ipahayag. Ang mga pader ng kwarto ay tila mas makitid at ang bawat tunog ay parang may kahulugan. Nagpasya akong imbestigahan ang espasyo. Nagsulat ako ng mga mensahe sa papel at inilagay sa ibabaw ng aparador. Sino ka? Ang unang tanong ko. Habang nag-aabang ng sagot, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa kwarto. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Kinabukasan, bumalik ako at nakita kong may sagot na ang papel. Ako ay nandito, ang nakasulat. Ang sulat kamay ay parang mula sa ibang panahon, masyadong magaspang at hindi pamilyar. Nagsimula akong magtanong pa ng iba, ano ang gusto mo? Ang sunod kong tanong. Sa bawat sagot na natatanggap ko, mas lumalalim ang kaba ko. Ang mga sagot ay nagiging mas nakakatakot, na tila alam ng nilalang ang lahat tungkol sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya sa bawat sulok ng kwarto. Isang gabi, habang tahimik na tahimik ang buong dormitoryo, muling bumalik ang papel na may bagong mensahe. Kailangan kong makalabas, ang nakasulat. Nakakakilabot, parang may sariling buhay ang mga salita, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Nang basahin ko ng malakas ang mensahe, biglang lumabas ang isang anino na parang usok mula sa espasyo sa ibabaw ng aparador. Ang usok ay bumalot sa akin at naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa aking baga.
Ano ito? Sigaw ko habang pilit kong tinatanggal ang usok na bumabalot sa akin. Pero walang sagot, tanging ang malamig na katahimikan ng gabi. Ang usok ay tila may sariling isip. Hinigop ako papunta sa isang lugar na parang walang hangganan. Ang paligid ko ay naging madilim at malamig at ang aking katawan ay tila nawawala sa realidad. Ang aking mundo ay nagbago. Ang dati kong kwarto ay naging isang madilim na espasyo at ang aking mga sigaw ay hindi naririnig. Ang takot ay bumalot sa akin habang unti-unti akong nawawala sa sarili kong kamalayan. Sa loob ng void, naramdaman ko ang aking di material na anyo. Para akong kaluluwa na nakatingin sa aking kwarto mula sa ibabaw ng aparador. Ang bawat detalye ng kwarto ay malinaw, ngunit hindi ko magawang makabalik. Isang nilalang na kamukha ko ang pumalit sa aking lugar. Ang kanyang mga galaw at boses ay eksaktong katulad ng akin. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng kasamaan at poot. "Sino ka? Bakit mo ito ginagawa?" Sigaw ko ngunit walang sagot. Tanging ang malamig na tingin ng nilalang ang bumabalot sa akin. Iniwan ako ng nilalang sa void at naririnig ko ang mga tunog ng aking dating buhay mula sa labas. Ang mga tunog ng mga kaibigan ko, ang ingay ng dormitoryo, lahat ay naririnig ko ngunit hindi ko magawang makabalik. Sinubukan kong sumigaw at magingay, pero walang tunog na lumalabas mula sa akin. Parang ako'y isang multo na walang boses. "Tulungan niyo ako," sigaw ko, ngunit walang nakakarinig. Ang bawat araw ay tila walang katapusan at ang pag-asa ko ay unti-unting nawawala. Habang nakakulong, napagtanto ko na kailangan kong gumawa ng paraan upang makalaya. Sinimulan kong isulat ang aking kwento sa isang notebook, umaasang may makakabasa nito at matutulungan akong makabalik. Iniwan ko ang notebook sa ibabaw ng aparador, umaasang may ibang tao ang makakakita nito. Ang bawat pagsulat ko ay puno ng pag-asa na baka isang araw may makakabasa ng aking mga salita at matulungan akong makalaya mula sa aking pagkakulong. Habang patuloy akong nakakulong, naririnig ko ang mga tunog ng bagong buhay sa dormitoryo. Ang mga bagong estudyante ay tila walang kamalay-malay sa nangyari sa akin. Parang isang malupit na biro, naririnig ko ang mga tawa, ang mga kwentuhan, at ang mga ingay ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Naiisip ko kung paano ko rin dati naririnig ang mga tunog na iyon. Pero ngayon, parang isang malayong alaala na lang. Sinulat ko ang bawat detalye ng aking kwento sa notebook, umaasang may makakabasa nito. "Kung sino ka man, tulungan mo akong makalaya," ang huling mensahe ko. Ang bawat sulat ko ay puno ng pag-asa at takot. Iniisip ko kung may makakakita ba talaga ng mga sinulat ko. Pero kailangan kong subukan, kailangan kong maniwala na may makakabasa nito at matutulungan akong makabalik sa aking dating buhay. Ang bawat araw ay tila walang katapusan, ngunit ang pag-asa ko ay hindi nawawala. Alam kong may makakabasa ng aking kwento at matutulungan akong makabalik sa aking dating buhay. Iniwan ko ang notebook sa ibabaw ng aparador, naghihintay na matagpuan ang susunod na biktima. Ang bawat pahina ay puno ng aking takot at pag-asa. Umaasang may makakabasa nito at matutulungan akong makalaya. Isang araw, isang bagong estudyante na si Sonia ang lumipat sa dormitoryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at excitement para sa bagong simula. Nakita ko siya mula sa aking pagkakulong. Parang isang bagong simula para sa kanya, pero alam kong delikado siya. Natagpuan ni Sonia ang notebook sa ibabaw ng aparador. Habang binabasa niya ang mga pahina, naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa espasyo sa ibabaw ng aparador. "Ano ito?" tanong ni Sonia sa sarili habang patuloy niyang binabasa ang kwento ko. Ang bawat salita ay tila may sariling buhay, nagdudulot ng kaba sa kanyang puso. Nakikita ko ang takot sa kanyang mukha habang binabasa niya ang mga sinulat ko. Habang binabasa ni Sonia ang mga huling salita, naramdaman niya ang presensya ng nilalang.
Ang kwento ko ay muling magsisimula at isang bagong biktima ang mahuhulog sa bitag ng nilalang sa espasyo sa ibabaw ng aparador. Ang nakakatakot na siklo ay patuloy na magpapatuloy, na tila walang katapusan. Ang bawat bagong biktima ay magiging bahagi ng kwento at ang espasyo sa itaas ng aparador ay mananatiling isang misteryo na puno ng takot at poot. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan, ang mga misteryo ay mas mabuting hindi na lang pakialaman. Ang kwento ni Makmak ay isang paalala na may mga bagay na hindi dapat galawin. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, baka ang susunod na kwento ay tungkol sa inyo. Paalam at ingat sa mga anino sa inyong paligid.